Komentuhan nga natin ng konti itong pahayag no, ni Mang Rodante Marcoleta noong June 16, 2026. So ang sabi po niya ay ganito, no? Huwag po kayo mag-alala. Kahit ako ay kanilang maaresto at may pakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito. Dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes ninyo po ito. Naks. May ganun eh, no? So, maganda naman sana yung statement na to. Kaya lang kung ito ay nanggaling no, sa isang politiko na mataas no, ang antas ng kredibilidad at integridad. No? At hindi nanggaling sa isang politiko na alam naman natin na heavily polarized. No? At yung kanyang political affiliation ay kitang-kita naman natin. No? Talaga at kung kanino nakapanalig. So, ganun. Well, sa unang bahagi, sabi niya, wag po kayo mag-alala kahit ako ay kanilang maaresto at may pakulong. So, bakit kaya niya nabanggit ito, no? Sapagkat meron siyang kinakaharap na kaso, o sabihin na natin kaso na may, I think, progress na ngayon, no? Sa mga araw na to, sa ombudsman, no? Ito ay may kaugnayan doon sa kanyang naging bravado, no? Sa kanyang hubris sa programa diyan sa Kibuloy Station o TV station na SMNI. So, ang sabi niya kasi, may nag-donate sa kanya na mga kaibigan daw, no? Amounting to 75 million pesos for campaign donations para sa 2025. So, kaya lang, no? Hindi niya sinulat sa kanyang sose dahil daw sa nag-request na itong mga kaibigan niya na wag nang pangalanan. Ayun, kaya hindi siya nagbigay ng detalye ron. So ngayon, nagkaroon ng investigasyon ang COMELEC dito. At yun nga, no? Absuelto siya ron for some reasons. Kaya lang, nasilip ito no, ng kinaukulan na ito ay may kaugnayan no, sa indirect bribery and plunder. Kaya nasampahan siya ng kaso. So, ganun. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng kaso, pwede siyang maaresto, isa sa mga araw na ito, hindi dahil sa ginawa lang ito ng kinauukulan, kundi ang ebidensya nanggaling mismo sa kanya. Ha? Because of his hubris, no? Na ang akala niya, pwede na ganun-ganun na lang, no? So, ang problema, may batas pala, no? Patungkol dito, no? Sa tumanggap ka ng donation, ikaw ay sitting congressman, you are running for senator in 2025, you were running, no? At may kaso pala ito, no, na indirect bribery at possible plunder. So, ganon. Ang sabi niya ganon, hindi raw siya titigil, ha? Hanggat hindi natutukoy ang mga tao na involved, no? Sa flood control scam. Well, ang dami nang napangalanan dyan. Mga malalaking tao, mga senador. So, ang hinihintay na lang natin, yung resolusyon, no? Mga kaso laban sa kanila. So, dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin, interest ninyo po ito, Nax. Sino kaya ang tinutukoy niya rito? No? Lahat kaya tayo, mga Pilipino, o ilan lamang, no? Yung sinasabi niya na kayo po dapat ang pagsilbihan namin. So, we know who you serve. Ha? Nung kasagsagan nga ng investigasyon, nung kauna-unahan, no? Nung pinatawag ang mga diskaya, it's very obvious, no? That you try to defend the diskayas na nakakupo, no? Ng bilyong-bilyong pisong
proyekto from the government mula pa nung kapanahunan ng dating administrasyon. So yon. So we don't know whose interest that you are talking about here, no? But as far as the information regarding the flood control scam and the people behind it, according to the Blue Ribbon Committee investigation last time, natukoy na kung sino-sino yung mga involved dito. Napangalanan na. So, hinihintay na lang natin yung mga kaso na ifa-file sa kanila at ang kanilang pag-aresto, no? Meron na ngang isa yan si Jingoy Estrada. Meron pang isa si Bong Revilla. But of course, Bong Revilla is not a sitting senator anymore, no? When he was arrested, because hindi naman siya nanalo ng 2025 elections. So, ganun. So, ang hinihintay na lang natin yung iba pa, no? Na napangalanan patungkol dito sa flood control scam.